bawat isa na makibahagi sa pangangalaga sa kalikasan at paglaban sa climate change. Ito po ang hinayag ng Pangulo sa National Greening. Ayon pa sa Pangulo, kahit sa simpleng pagtatanim ng puno, malaki ang maitutulong sa kalikasan. May report ang aming kasamang si Elena Luna, live. Maraming salamat, Kirby. Binigyang diin ni Pangulong Aquino ang kahalagahan ng bayanihan at ang pagtatanim ng mga puno sa buong bansa para labanan ng climate change at ang epekto ng mga nagdadaang bagyo sa Pilipinas gaya na lamang ng bagyong Nando. Ito ay sinabi ng Pangulo sa nagaganap ngayong Congress ng National Greening Program sa Pasay City. Ayon kay Pangulong Aquino, binibisita ang Pilipinas ng 20 bagyo kada taon na maaaring lumikha ng landslide at baha kung kulang ang mga puno sa kabundukan. Sa pagbangon ng mga lugar na una, sinabi ng Pangulo na pinapairal ang prinsipyo ng Build Back Better. Mahalagang bahagi nito ang National Greening Project na naglalayong magtanim ng 1.5 bilyong puno sa loob ng 5 taon. Sa tulong nito, naitala sa United Nations na pang-5 ang Pilipinas sa pinakamalaking forest aggregate sa buong mundo. Dahil sa community-based forest management ng National Greening Project, ibinabahagi ni Pangulong Aquino kanina na 390,000 ng mga Pilipino ang nabigyan ng trabaho. Sa tulong ng DANR at DILG, nagtanim ng mga puno gaya ng kape at kakao na pinagkunan ng hanap buhay ng mga nasa lalawigan. Bumaba din ng mga kaso ng illegal logging sa bansa. Noong 2011, nasa 197 ang hotspot o mga talamak ang illegal logging. Ngayong taon, nasa 23 na lamang ang bilang ng illegal logging hotspots. Mula sa nakumpiskang illegal na mga troso, 388 na mga eskwelahan sa bansa ang nakinabang mula sa mga kahoy na ginawang mga upuan at mesa. Narito ang bahagi ng speech kanina ni Pangulong Aquino. Sa pagbabayanihan ng pamahalaan, mga pamayanan at organisasyon, nakapagtanim na tayo ng 766 na milyong seedlings sa 1.2 milyong hektarya ng lupain. Lalampasan na po natin ang pinagsamang 1.11 milyong hektarya na naunang 4 na administrasyon. Ang good news pa nga po, ang milyong hektaryang natamnan natin ng puno, magagawang mag-abot ng 30 milyong tonelada ng karbon kada taon. Ang dating forest cover naman na 6.8 million hectares bago mag-umpisa ang programa, lumawak na sa 8 milyong hektarya. Ibig sabihin yan, mas malinis na hangin para sa milyon-milyon nating kababayan, mas masiglang kalikasan at mas napangalaga ang likas na yaman na mapapakinabangan na mas nakakarami. Kirby ni Pangulong Aquino, si DENR Secretary Ramon Paje at nagpaunlak siya ng interview sa mga miyembro ng media para pag-usapan ang haze sa Indonesia. Ayon sa kalihim, inirekomenda ng kanilang tanggapan na maging bahagi na ng National Disaster Preparedness Concern ang haze na nagagaling sa Indonesia. Sinabi rin niya na sa mga ay nagkakaroon ng pagpupulong sa Vietnam ang mga ASEAN Environment Ministers para tulungan ang bansang Indonesia sa kanilang problema. Narito ang bahagi ng interview kay Secretary Paje. Haze ay umabot na nga sa Pilipinas. Nagsimula sa may parting Coronadal at Davao. Umakyat yan sa may Cebu hanggang Bohol, then Bacolod. And then lately, naramdaman natin ng kaunti dito sa Manila, although dissipating na. We are considering this as part already of the NDRRMC. Nag-usap kami ni Yusek Pama ng NDRRMC na dapat itong haze i-consider natin as part of our disaster preparedness. Kasi hindi dadatnan tayo ng mga ganito at ito napaka-iksi ang panahon mo pagprepara. Basta pagising mo, nandyan na. At kung mabuti ngayon yung aming monitoring, na-breach lamang yung aming standard values na tinatawag sa parting Coronadal, sa parting Davao, Cebu, Iligan. Lately, dito sa Manila, minumonitor pa namin. But hindi masyadong mataas. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.
Maraming salamat sa iyo, Elena.